mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Pagkising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Lord, I've been blessed by your love. You showed me your constant care. You've given me all that I need. It never really leaves my side. Now all I wanna do is thank you, praise you, return all glory. So I call to you, Lord, give me the strength to please you. I wanna make you smile on me. Oh Lord, I wanna follow you, Jesus. Let your love make me shine like you do. Lord, you've set the best example of victory over sin. Jesus gave himself for me to rescue me from wickedness. So Lord, let me not forget the reason of his death on the cross. And
Good morning, Jesus! Good morning, Jesus, to Ayan. all Comfy family and sa lahat ng nakakapakinig, nakakapanood ng ating Good Morning, Jesus. Amen. Haba. At salamat sa awitin. Make Jesus smile today, mga kapatid. Ano? Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin na. Sige, let us pray. Hallelujah. Lord, unang-una po sa lahat, we're so grateful na kami nagising ng mainam at ang aming mahimbing na pagtulog. At mamaya sa kanya-kanyang gawain, we are enthusiastically serving you and in our workplace. And Theo, it is the motivation of God that gives us the energy empowered by the Holy Spirit. Thank you, Lord, that salamat din po sa bahay, salamat po sa bubong, sa bahay, sa kitchen, sa pagkain. Lord, tulungan niyo rin po kami, our discipline to eat properly. Sa mga mataas ang sugar, mataas ang blood pressure, help us, Lord. The Holy Spirit will help us to be moderate in eating properly and exercise. Salamat din po. Again, Lord, may mga kapatiran na may mga karamdaman. Kayo po ang nakakabatid ng ikabubuti ng bawat isa. Lord, favor naman po na your healing hand be upon them. At salamat din po sa medisina, sa mga doktor na binigyan ng talino to make us recover, alleviate yung pain. But you are the healer. Thank you, Lord, sa paggamit din sa mga binigyan ng talino. Again, Lord, yung pong propagation of the gospel, glory, glory to God at napakarami na sa ganitong pagkakataon sa Facebook, Instagram ay nagagamit po ninyo para sa propagation of the gospel. Maraming salamat po. All honor and glory is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan, sa pagpapatuloy po nung ating series na ginagawa sa buwan na ito, 1 Corinthians 13:13 pa rin po. Meanwhile, these three remain, faith, hope, and love. And the greatest of this is love. At narito na po tayo sa araw na ito kung papaano po natin matuturuan ng ating mga anak how to respect. Lalong-lalo na po yung mga magulang. Kahapon nga napag-usapan po natin na minsan nakakalimutan po natin na children aren't born with a built-in sense of respect po for others and for us also. Kaya po yung mga anak po natin, they need to be taught kung ano po talaga ang respeto. Kasi nga, nasabi ko nga kahapon, ang mga bata po talaga ay born manipulative. Kaya nga po, di ba, pag may kailangan, iyak agad, para ibibigay mo yung kailangan nila. That is normal po kapag ka-baby na. Pero as they are, habang sila ay lumalaki, kailangan po nating ituro sa kanila kasi nga, hindi po built-in sa kanila itong sense of respect for others. Ngayon po, ito po ay responsibilidad ng mga magulang. Hindi po kailangang ibang tao ang magturo sa kanila. Kailangan po mag-umpisa sa mga magulang dahil kayo po ang kasama sa bahay ng inyong mga anak. Kaya kailangan po, kayo po ang magtuturo. Pwera na lang nga kung mga
may mga absent sa mga parents, di ba? Kung may mga ganun po at hindi maiwasan dahil nagtatrabaho, yung matitirang parent na nasa bahay ang siyang magtuturo sa mga bata. Kasi po, kung ano ang pinapractice nyo inside your house, ay yun din po ang ipapractice ng mga bata pag sila po ay lumaki na. Kaya po minsan, ang problema, kaya hindi po maturuan ng respeto ang mga bata, unang-una po, mas madali po kasing hayaan na lang kung ano man yung nakikita nating disrespectful behavior sa mga bata, hayaan mo na lang kasi sa sobrang pagod na ng mga magulang dahil nagtatrabaho o kaya sobrang stressed out na. So it is easier for us na ipas na lang kung ano yung ginagawa kaysa sa i-correct mo pa kasi sobrang pagod mo na nga kaya minsan ayaw mo na, masakit na ang ulo ko. Sasabihin pa, di ba? Halimbawa, may nagsumbong sa inyo, ma, si ganon. Diyos ko, ayaw mo na, masakit na ulo ko. May stress na naman ako sa inyo. Bigyan mo na lang kung anong gusto niya. Yun. Oo. Ay, Mas meron madali akong kasi gustong yun. itanong sa mga kapatiran. Mga kapatiran, kuha sa inyo, ano po ang respect sa bahay? Ano po? Sige po, mag-isip lang kayo. Tapos mamayang konti may isi-share ako. Ano ang respect sa inyo sa bahay? Alam nyo, kasi yung respect, hindi, it is, you recognize the best in people. Ako yun, yan. Kayo, ano yung respect sa inyo? Sa akin, Beb, yung you recognize the best in people. Meron akong napansin lang. Tingnan nyo kung makatarungan o makatwiran. Yung respect you recognize the best in individual. Sa bahay, minsan hindi tingnan nyo. Halimbawa, meron kayong 2 anak lang muna. Lalo na kung naging 12 yan, medyo hindi ko na alam. 2 lang muna. Habang lumalaki, di ba, magkaiba ng behavior yon, mga traits. Halimbawa, merong mga magulang, tapos nakita niya yung isang bata ay nag-excel academically. Yung isa naman ay laging kulay berde ang nasa grade niya. Ayun, halimbawa lang. Minsan, hindi napapansin, itong anak ko na to, bobo. Buti pa tong anak ko na isa to. Naku, pagkatali-talino. Alam mo, may tao, walang tao. O 4 lang kayo. Ikaw naman, anak, ang bobo mo naman. Daig na daig ka nitong kapatid mo na to. Tingnan mo ang grado nito. So, nagiging parang yung isa, parang hindi vina-value, parang siya useless. So, hindi rin respect yun. Bata-bata pa niya, kailangan malaman niya na talagang ganyan siya. Ha? Mga kapatid, ang paglaki ng mga bata, akala mo nga, ito, isa, ganito, isa, gano'n. Pag lumaki, minsan nagkakabaliktad. Tsaka, kailangan maunawaan ng mga bata yung tinatawag na sa bahay, kung ano kasi yung bina-value ng magulang, tinitignan ng mga anak yun . So, ano ba yung bina-value ng mga magulang sa bahay? Ako rin naman, ito rin yung aking nung lumalaki ko. Siyempre, ang i-value ng mga bata, yung work. Diba? Laging sinasabi ng mga magulang. Kaya nga ako nagsusumikap. Ganito, anak, para sa inyong kinabukasan. Kaya mag-aral kayo ng maigi. Meron akong double job, triple jobs. Aalis ako ng maaga. Pagdating ko ng gabi, hindi naman kayo nag-aaral. So yung bata, maliit pa, na momolde na on what we value. So we value work. Supposed to be, Christian ka, you value the love of God sa inyo na He first loved us. Kasi kapag nakita ng mga bata na binavalue natin
ang tungkol sa Creator, maiiba perspective nun. So, siyempre, gusto mo palakihin nyo, magkaroon ng magandang, para pagdating sa real world, at least sasabihin natin, makakompete ka. Pag wala kang pinag-aralan, naku, guto mga abutin mo. Kaya ganito, ganyan. Hindi ko sinasabing masama ang education, ha? Hindi ko sinasabing masama education. Pero, pag ganun ang nakita ng mga bata, where is the love of God that saved us all? Asan na ngayon yun? So, tingnan mo kung ano ang binavalue mo sa bahay. Yung love ni Lord sa iyo, sa nanay, sa tatay, patungo dun sa mga bata na He died for all of us. So, kailangan maintindihan yun. Beb, yun ang nakita ko. So, yun. Ikaw naman susunod. Yung susunod naman po, hindi po natin tinitignan ang ating mga anak realistically. When I say realistically po, nakikita mo yung strength nila, nakikita mo din yung weaknesses nila. Kasi maraming mga magulang, they are in denial pagdating dun sa mga weaknesses ng mga anak. 'Di ba? Hindi mo masabihan yung mga magulang na, uy, parang yung anak mo ganito yata. Huwag mong pakialaman yung hindi, mabait ang anak ko. Yan. Wala naman nga yatang salbahing anak sa mga magulang. Pero ang nangyayari po kasi dyan, kapag ino-overlook natin yung mga kamalian ng mga anak sa sobrang pagmamahal, ang totoo po nun ay hindi natin sila natutulungan. Hindi natin sila natuturuan, bagkus po, natotolerate natin yung maling pag-uugali. Kaya nakalakihan nila na akala nila tama. Kaya minsan, di ba, kung ang nanay ko nga, hindi ako kinokorek, ikaw pa. So, yun ang nangyayari. Ino-overlook ng mga magulang or in denial sila. Alam mo, baby, yung recognizing the weakness and strength ng bata, totoo, makikita mo. Meron ba kayong anak na iyakin? Meron ba kayong anak na mas marunong pa sa inyo? Meron ba kayong mga anak na pagdating mo, bibigyan ka ng tsinelas? Meron ba kayong anak na sasabihin sa inyo, Tay, Nay, kamusta ang trabaho? Meron ba kayong anak na, Mami, binigyan ako ng ganito nung kaklase ko. Ayan hati-hati tayo. Meron ba kayong anak na gano'n? Ano pa ba? Meron ba kayong anak na, yun nga sabi ko sa inyo, tinutuwid kayo? O, ma-recognize nyo kasi nasa Romans 12 yun. Yun yung tinatawag na instinctive qualities ng mga bata. Yung mga, hindi ko sinasabing on the negative side yung umiiyak lagi. Di ba minsan pagka meron lang kayong mga kwento o nanonood kayo, minsan mababa ang loob ng anak nyo. Mercy motivated yun. Meron naman kayong anak na gustong i-share yung mga pagkain kahit kanino, pati yung ulam nyo, dadalhin doon sa kapitbahay. Giver yun. 7 yun, mga kapatid, sa Romans 12. So yun, kailangan, kung bubuksan lang natin yung salita ng Diyos, sinabi na sa atin na merong mga abilities, skills, gifts ang mga bata kahit maliit pa. So, instinctive qualities. So, let us make that yung mga yon, ma-recognize natin na itong mga qualities na to ng mga bata. So mga kapatid, being realistic allows you to see the inappropriate attitude ng mga bata and doing something about it. Meron kasi minsan na sinasabi nung ibang tao sa kanila, yung anak mo parang kanina nagsalita ng ganito doon sa kalaro niya. Di ba sasabihin nung nanay, hindi ganun ang anak ko. Kilala ko yung anak ko, hindi siya ganyan. Sinabi naman talaga. Kaya lang, nung sinabi ngayon doon sa magulang, sasabihin nung magulang, hindi ganyan ang anak ko, kilala ko ang anak ko. Sinungaling ka. Ang nagsinungaling yung pang nakarinig. Siyempre, titignan natin lahat yung anggulo.
pwede natin gawin yung counteracting. Ika-counter natin yung bad behavior nung mga, alam mo, kasama na rin yung kalaro. Siyempre, kung papayag naman yung mga magulang na straighten out o hindi na lang mag-iimika, magiging malayo na sa isa't isa, kaya minsan na nagkakaproblema yung mga magulang. Di ba meron kang kinuwento niyan nung umiiyak ka? Ano ba ang tawag doon? Dinala ka ng yung nanay mo? Gano'n? Paano ba? Gusto mong i-share? Wag na, ako na lang. Yung ano nangyari doon sa lalaki? Ito. Elementary Ito, totoo to. Ito. Oh, kasi nung bata kasi ko, bihira po ako makipag-away sa babae, sa lalaki po. Tapos, hindi po ako masyadong nananabunot eh. Nakikipagsuntukan talaga ako nung bata ako. Ngayon po, siguro bunga po yun nung parehong matapang ang magulang. Tapos, nung isang beses nakipagsuntukan po ako, elementary pa lang ako noon, nasuntok din niya ako sa ilong, dumugo yung ilong ko. Hindi alam ng nanay ko na nasuntok ko naman sa mata, nablakayan. So, nung umuwi ako, nakita niya yung ilong ko dumudugo. Sinong may gawa niyan? Sasabihin nanay ko, sinuntok ako. Pero hindi ko sinabi na nasuntok ko din yung kalaro ko. Siyempre, nanay. Ang ginawa nung nanay ko, hinatak ang kamay ko. Sinugod ngayon yung nanay nung kasuntukan ko. Sabi niya, yung anak mo, tingnan mo yung ginawa sa anak ko. Sabi niya ganun. Lumabas ngayon yung nanay, dala-dala yung kaaway kong lalaki. Sabi niya, bakit? Yung anak mo, tingnan mo yung ginawa rin sa anak ko. Ganon. Ngayon, kung halimbawa, mga Kristiyano na yung nagkaganon, dapat wala nang ganun. yung magsusuguran. Ang Pag masaklap, Kristiyano, dapat alam walang mo, ganon. meron mga totoong pangyayari. Ang masaklap nito, nag-aaway yung mga bata. Yung mga bata, mamaya, bati na naman yun eh. Alam mo, ang sasabihin ng mga bata, yung nanay mo, ganito, ganyan. Tapos sasabihin din ng mga bata, bakit yung nanay mo ba hindi ganyan, ganito, tsaka yung tatay mo? So, saan nakuha yun? Sa bahay ng mga nanay-tatay, kinukwento yung mga kapitbahay at kung mga napapag-usapan yung mga kapitbahay. Kaya yung mga bata, nung sila'y nagtalo, ang sabi, bakit? Ang nanay mo ba ganito? Sabi nung isa, yung tatay mo naman, Saan natutunan ng mga bata? Tapos ngayon, pag narinig ng mga nanay-tatay, yung tatay minsan dead pero pag nakisali pa yung tatay, mas masahol ka pa sa babae, nakikipatol-patol ka. Dapat ikaw magpapasipay. Tapos magsusuguran. Hoy! Hoy ka rin! Kung Kristiyano to, anong tawag doon? Malaki talaga yung responsibility ng parents. Kasi kung ano yung sinasabi ng mga magulang, paglabas ng bata, yun din ang sasabihin. Parang halimbawa, nag-away-away, tapos nakatira lang naman sa iisang lugar. O tapos sasabihin ng isa, palibhasa, mga mahihirap kayo. Bakit? Mayaman naman kami. Ganun nga. O kaya sasabihin, iniwanan ng tatay. Wala si nanay, si tatay. Mga bata nagkukutsaan. Hindi naman alam nung mga bata yun. Natutunan yun. Kaya nga ang sabi. Hello, yun. Oo, totoo mga kapatid. Kaya nga ang sabi, hindi yun hindi innate sa bata yun. So, It's either itinuro sa kanila yon or napulot nila yon. It is better caught than taught, sabi mo. It is more caught than taught. Narinig, napulot sa mga kasama sa bahay. Itong ganito. Mga anak, dito na lang kayo sa bahay, ha? Kasi pag lumabas kayo dyan, mga demonyo yung nandyan. Kaya dito kayo para huwag kayong mahawa dyan. Ganun. Maano ka dyan, yung lalamunan mo dyan. Si Doc, baka bigyan muli ako lang Okay na. Blood pressure.
5 minutes lang. Naku, dami Oo. pa nito. Hindi, tapusin ko lang sandali Sige. ha. Okay. Tapos yun po ang nangyari. Yun, sasabihin ni Pastor, malumanay. Malumanay rin naman nilang sasabihin yun pag nasa labas na sila. Kaya lang, ganun din ang sasabihin nila. So, ngayon po, papaano po natin, kung halimbawa po mga kapatid, sa kanya-kanyang bahay natin, nag-uumpisa na ang disrespectful behavior or napapractice na, ano ang pwede nating gawin? Sabi ko nga po sa inyo, you can always teach us respect anytime. Ha? Hindi po, it's not too late. Sabi ko nga kahapon ng unang-una, remember that your child po is not your friend. He is your son or she is your daughter. Kasi po, ang trabaho natin is to coach them, to teach them to function effectively sa mundo and to behave respectfully to others, not just to you. Kung hahayaan mo po na tawagin ka ng iyong anak ng kahit na ano, di ba? Sabi ko nga sa inyo, minsan nawawala sa sobrang ginawang friendship. Siguro po pagka lumaki na yung mga anak ninyo at magkaroon ng mga asawa, maganda yung may friendship kayo. Pero habang sila ay lumalaki, i-establish nyo sa kanila kung ano ang kaibigan at ano ang magulang. Huwag nyo pong hayaan na pagsabihan nila kayo ng mga words na sa mga kaibigan lang sinasama. Like itong si mama, luka-luka talaga. Boundaries Diba? and limits. Yes. Mag-set ka ng boundaries and limits. Mag-set ka ng boundaries and limits. Sa Hebrews 12, ano, ha? Oo. Tignan niyo yung mga nandyan sa Hebrews 12. Pangalawa po, confront disrespect early and often, sabi niya. Ibig sabihin, kung palagi ang ginagawa, huwag kang magsawa na i-confront mo yung disrespectful attitude ng ating mga ano. Tapos yun nga yung sinasabi ni Pastor, sasabihin mo sa kanila, hindi tayo ganyan mag-usap dito sa bahay. Hindi allowed ang ganyang word dito sa bahay. Tapos po, pag nag-set ka ng ganon, mag-usap din kayo kung ano ang consequence kapag sinabi mo ito. At pag sinabi niya yon, hayaan niyo po na ma-experience nila yung consequence na yon. Para matutunan po nila at an early age na kapag ginawa mo itong hindi magandang bagay, may consequence. Yan. Magbe-behave yun properly kasi alam yes. nila eh. Ang tawag doon, be intentional. Sa Colossians 1:10. Be intentional to confront with a loving heart and a comforting mind. Oo. Okay? So, giving consequences po Be to your intentional. kids. Oo. Habang sila ay bata, will pay off kapag ka po sila ay lumaki na. Maniwala po kayo mga kapatid. So that they will grow in wisdom and knowledge sa ating Panginoon Diyos at matututo ng grasya yan. Yan. Tapos po, parents should be a team. Mag-usap din pong mga mag-asawa. Huwag po na kapag ka dinidisiplina nung isa, humaharang yung isa. Okay? Ano po yun? Malilito ang bata. Bakit parehas ko silang magulang? Tapos ito dinidisiplina ko. Ito naman, ano yung tawag doon? Meron akong karanasan Ano dyan. yun? Kinukonsinte Meron akong ko. karanasan Yun. dyan. Ako. Mabilis lang karanasan. Meron akong 2 lola. Si Loseng at si Lola Justa. Si Lola Justa, Nol, gumaling ka na, taas na pala ang ano mo ha, glory to God ha, nakipag-covenant ka kay Lord. Thank you Lord yan ha, glory to God yan. Yung, kilala to ni Enol, si Lola Justa, malakas tila, Justa talagang disciplinarian yung lola namin yun. Si Loseng, alam niyo no, si Loseng, naabutan niyo dito, di ba Beb, si Loseng. Ano description mo kay Loseng? Ano sabi lagi sa'yo ni Loseng? Lembong, sasabihin niya, wag mong paiiyakin ng apo ko, ha? Ganon. Si Lola Justa, hindi mo naabutan, ano? Nako! Kanino ako nagpapaalam pagka meron akong, alam mo, nung teenager, merong party o kung alo-alo. Kay Lola Justa, hindi kami papayagan. Pero alam ko, kay Loseng, okay. Kaya, doon ako magpapaalam. Kaya kapag nagsitahan, sasabihin ko, pinayagan po ako ni Loseng. Hindi ako papaluin. Ang uusap yung
magbala, iba tawag doon. Kasi si Lola Justa, anak niya si Daddy Bart. Si Loseng, anak niya ang mami. Ayun. Kaya pipiliin ko kay Loseng. Ayun. Ayun. Wag po kayong magkaiba ng sinasabi ng partner ninyo, ng asawa po ninyo. Kailangan po sit down, tapos po mag-usap kayo tungkol sa plano. Na kapag kagantong ginawa ng anak natin, ito yung konsekwensya. Para po maliwanag na sa inyo na kapag ka dinidisiplina nung isa, wag mag-i-intercede yung isa. Para naman... Intercede o intervene? Parehas din yun, Beb. Parehas din ba? Intercede, oo. So, wag gigitna. Pero pwedeng mag-usap na lang pagkatapos. Okay, kasi... Beforehand ang pag-uusap. Kasi kung after nun, nalito na yung bata bago kayo nag-usap. So mag-usap muna kayo, mag-asawa, ng mga set of rules and consequences na kapag ka ito ang ginawa itong ganito, tas hahayaan mo ko na magdidiscipline. Ang hirap naman yan. Pagka mali yun, wag sa harap nung bata, after nung pag-uusap nila nung anak, tsaka mo kausapin yung asawa mo. Ibig sabihin, baka Kung kasi mali yun. maipamukha dun sa mga bata, yun sa mag-asawa, yung isa po, para bagang indirectly sinasabing wrong yung isa. Kaya yung bata ngayon, hindi niya ngayong mawiway. O kaya, baka ang tingin niya, ay, si ganito pala, si ganun pala. So, yun, bata, medyo malilito talaga. Kasi merong kampihan, Meron ba nung kampihan na yung mga ibang anak mo kampi ni tatay, yung ibang mga anak mo kampi ni nanay? Meron ba? Meron! Merong favoritism. Wala. Thank you, Lord. So, ayusin. Kasi Sabi ng mga magulang, wala daw. Bakit nagiging favorite? Hindi, eto tanong ko lang. Sabi ng mga magulang, wala akong favorite sa inyo. Pero bakit yung mga bata may nakikita? Ako, meron akong sagot dyan. Alam nyo ba, pag marami kayong mga magkakapatid, ang favorite ng mga magulang nyo, yung pinakamabait. Mabait sa kabilang bait. Oo. Kasi, sino pa magmamahal doon? Kaya minsan, extra mile ang mga magulang sa mababait na... Ako lang naman to, karanasan. Oo, dahil mabait din naman ako, kaya love na love ako eh. Pero nung kay Lord na, maiiba na. Makakaroon ka na ng adaptability. Di ba, Beb? Marirealize mo na, mawiway mo na kung bakit minahal ng mga magulang mo yung ibang mga kapatid mo. Tignan mo na lang yung kalagayan mo ngayon. Sige, masasabi mo, doon ka ngayon makakapagbigay ng gratitude sa Diyos. Kung ang mga magulang ay laging na-instill ang gratitude sa bahay, yung mga bata ganun din. Maliliit lang, mabibilis. Meron ka ba dyan, Beb, sa bahay? Halimbawa, di ba sabi mo yung daddy mo noon, pag maraming kita, meron kayong pansit, ganito, di ba? Gusto mong kwento yon? Ako na lang. Di ba yung mga magulang natin, pagka medyo merong overtime, sweldo, ewan ko, hindi nyo ata naabutan yung pansit tsaka pandesal? Na, di ba tuntua ka nun? Sige, kwento mo konti. Andiyan na si daddy! Di ba? Parang lahat kayo biglang parang harmonious relationship. Dahil lang sa tatay yun, na nagdala lang ng, sige, kwento mo, tuwan-tuwa. Yung karamdaman ba, pag yung tatay, yung may mga surprises? Nag-surprise ba kayo sa family nyo? Diba? Hindi namang Valentine, hindi namang anniversary, hindi namang birthday. Meron kang other sources. Meron naging referral ka sa isang transaction or business. So, yung regular mo kasi meron kang fixed tsaka discretionary. Sa bahay kasi kailangan may fixed tsaka discretionary. Yung fixed, yun yung talagang totoong gastusin. Yung discretionary, sasabihin nyo sa mga anak nyo,
pag-pray natin kay Lord. Pag-pray natin kay Lord pag may gusto. Pag kayo nalagay kagad sa isip ng mga bata, di ba? Tuwan-tuwa na yun. Paglabas niyan, pag may nakita siyang mga merong gadgets o kung merong gamit sa iba, magkakaroon din ako dyan, sabi ng mommy, daddy ko, the Lord will provide, bibigyan kami ni Lord, we will pray. Magugulat ka, ikukwento nun, sasabihin ng mga bata, kukutya, anong pray? Ay, kami meron na. Ang sasagot ng mga bata, ay, basta kami. Di ba mga bata, pag pinangakuan mo ngayon, hindi mo ba nabibigay, kinukwento na meron siya? Do you see? Oo, subukan nyo. Sabihin nyo doon sa bata, o sige, pagka the Lord will provide, magkakaroon ka niya. Yay! Tatakbo yan sa labas, sabihin niya, magkakaroon na ako, meron na ako. Kukwento na yun. Tuwang-tuwa yun. Sino magbibigay ng atmosphere? Atmosphere of gratitude. Subukan nyo lang, wala naman mawawala sa bahay na kahit ano meron kayo. Oy, thank you Lord. Matuturuan nyo pang hindi maging selfish yung mga bata kasi malalaman nila na galing kay Lord. Totoo. Sige, subukan nyo. Pwede pang baguhin. Sabihin nyo lagi, ay, salamat. Alam mo, dumating kayo, walang ano-ano, nagdala ka ng ice cream. Di ba, 135 ba yun? O kung iba-ibang flavor, may mga mixed flavor, ano ba yan, mga 250? May sobra ka naman, hindi naman birthday, wala namang kuwan. Gulatin mo yung mga anak mo. Pagdating mo, the rest of their life, matatandaan nila. Nung araw, yung daddy ko, bigla kaming ginulat. May pagkain, ice cream! Meron pang apa. At yung apa na to, hindi yung apang ano talaga. Di ba merong pag bumili kayo ng ice cream ng araw, yung apang walang kwenta. Tapos merong apang parang matigas, yung matamis. Ano ba ang tawag doon sa apa na yon? Apa. Na walang kwenta. Hindi naman walang kwenta. Di ba sa apa pa lang, merong special na apa di ba? Subukan nyo yun. Pagka minsan niya, walang kwenta yung apa, pagbili mo sa ice cream, tinitira mo pa yung apa kung meron kang apang masarap pa, tapos ikaw pa magtatakal. Tapos sabi mo, eto, kay Kwan, kulay Kwan. Eto, dalawa, kay Kwan. Dahil kasi, ang taas ng grade niya, eto, wag mo na itong bigyan. Dahil kasi ang baba ng grade. Wag na. Ikaw na, babe. Mga pwedeng maliliit na bagay. Naku, paglaki ng mga bata, kukwento niya yan sa mga apo at apo at apo at apo at apo. Ano kaya kukwento ng apo natin na apo pag na-kay Lord na tayo? Kung na-kay Lord pa tayo, tanggapin si Jesus Christ, babe, ikaw na. Yung gratitude. Laging kasi mawawala yung selfishness ng mga bata. Anything na dumating, thank you Lord, pasalamat tayo kay Lord, Katulad kanina, paggising ko, merong 2 boxes doon sa pintuan ko ng apples and small, ano matawag doon? Kiat-kiat. Sa amin lang yun. Kasi ang sabi ko, Minister Thierry, ano to? Ay, dala po ni ganito. Pa-birthday nyo daw. Sa amin lang yun. Hindi namin kayo bibigyan. Share din natin. Hindi, amin lang yun Ba't ako magbibigay? Yung akin, bibigay ko sa kanila. Yun. Kung halimbawa, tinuruan nyo yung mga bata, hindi, sa atin lang daw yan. Narinig mo yan, I-post mo. Amin lang to. Nanggigigil pa. Pwede ba yun? Bukas yung magga-garden, makakatikim. Hindi yung hindi magigising ng teka muna, maaga. surprise yun Kasi sinabi ko hindi ako magbibigay. Ba't sinabi mo magbibigay ka bukas? Hindi, yung akin. Imagine, halimbawa. Pa-birthday naman daw yun sa'yo, tsaka sa akin. Halimbawa, sinabi ko, amin yun. Hindi ko mamimigay. Biglang bukas, pagpunta nila doon sa garden, biglang meron gano'n. Paano kaya mararamdaman ng mga kasama na sinabi ko kasi, wag, wala. Pagdating doon meron. Ano kaya yung damdamin na? Ay, lako. Hindi mo na makakalimutan. Treasure every events, moments, the family. Baka kasi matandaan na lang ng bata. Si tatay, si Buisit, si nanay, si Ines. Ines. Sana sinabing baguhin na lang.
si tatay na masayahin, si nanay na maluwalhati. Ay, nako, pwede. Yun ang matatandaan ng mga bata. Tapos mangingiti sila. Si tatay, pag naalala mo, ay, si nanay, ay, huwag mo nang alalahanin yan. Ganun ba? Ay, pwede pang mailagay sa napakaganda ng buhay kay Lord. In conclusion po, mga kapatid, ang mga bata po sa totoo, gusto nila ng may limits. Nagpo-protesta lang po sila. Magpo-protest naman po kahit sinong bata, pero gusto po nila ng nililimitahan din sila. Kaya wag niyo pong isipin na hindi kayo magugustuhan ng mga anak ninyo pagka nag-set kayo ng mga limits sa kanila. Kasi po, ang pagtuturo ng respect sa kanila, it's not about your children liking you. It's all about teaching them na paglabas nila ng bahay ay makikinabang po sila, mga kapatid. Alam naman po nila yon na kaya po kayo nagseset ng limit sa kanila dahil mahal niyo po sila. So, pag hindi niyo po yun ginagawa sa kanila, in effect, sa totoo lang po, parang sinasabi niyo sa kanila na you don't care about them. Kaya set limits at saka turuan po natin, ha? Mga kapatid, ayan. Isara na natin sa araw na ito. Yung sa mga Isa bata. na lang. Bukas. Sa bakalawa. Tama na, tama. Hindi. Siyempre, pag lumalaki tayo, karanasan lang kasi lolo na. Lolo na. So, nakita ko lang. Kaya habang maliliit pa, siyempre, nung araw, wala naman tayo kay Lord. Kaya yung pananalita natin na kukuha sa bahay, pati tayo, parang balabag. Siyempre, pag na-kay Lord ka na, season with grace. Yun lang Ayan. gusto kong sabihin sa bahay. Lamang nga po yung mga Christian ngayon dahil ang itinuturo na natin sa mga bata ay mga tungkol sa Panginoon. Yun ang pinakalamang po, mga kapatid. Kasi kapag ibinigay na natin, ngayon kasi Word of God na lang ang binibigay natin sa mga bata eh. Kapag binigay po natin yung Word of God sa kanila, yun na mismo ang mangungusap at magko-correct din sa kanila. Kaya, thank you Lord, ha? Pwera na lang kung Christian ka tapos hindi mo tinuturo yung mga spiritual matters sa bata, may problema po yun. Thank you Lord. Ayan po mga kapatid. At sa umagang ito, thank you Lord, batiin natin ang ating mga kapatiran. Hello pala kay Hazel Centeno. Hi Hazel, kamusta ka na? Hazel. Si Hazel. Yung sa youth dati, si Hazel. Saan ba? Kay Francisco, anak ni sister. Ibang Hazel naman. Ayan. So, thank you Lord po. Sa araw na ito, birthday ni Brother Bernie Caramba. Naku naman talaga. Ayan, happy birthday, Hallelujah. Brother Bernie. Thank you, Lord. At ngayon po, birthday din ni Sister Julie Carino. Sister Diane. Sister Diane na manugang ni Sister Beth. At si Sister Wenchel Vertusio, anak ni Brother June Vertusio. Ayan. May nakalimutan pa ba ako? Tingnan mo uli. Wala na? Ayan, mga kapatid, kantahan natin sila, Jam. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, sa mga kapatiran po natin, na habang tayo po ay bubunot muna sa ating memorization,
Ay, ang ating palang Ano? nawawala na tuloy yung memory verse natin. Romans 12:10. Oo, kahapon di rin natin nabasa. Nabasa ba? Sige. Okay. Ang ating memory verse for this week ay nasa Romans 12 verse 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Ayan po ang Romans 12:10. Thank you, Lord. Okay. Comment na po kayo mga kapatid ng game na. Habang kami po rito sa loob ay magbubunutan po muna ulit para sa ating memorization. Kaya, ayan po. Pwede ba, Beb, yung halimbawa, idagdag Alam na? niyo, sa sobrang natuwa, si Sister Vicky nga, magpapadala daw ng pang-prize. Naku! From Agoo, La Union pa yon mga kapatid, ha? Tinanong nga niya ako, sabi niya, Steria, paano ko padadala? Sabi ko, Ay, pwedeng naku. LBC. Gusto niyo makita yung sample ng kanyang Ay, iba naman pala yun. Akala ko, dalawang... Kinakabahan ako lagi kay Pasto. Pwede ba dagdag natin, Beb, yung di ba may mga birthday? Lahat ng may birthday, pangalawang ruleta o unang ruleta, para pag birthday matawag. Pwede rin. Sige, tawagan na natin si Brother Bernie ngayon. Nagbiro lang. Biro lang, baka magulat yan. Kasi, Beb, hindi naman natin alam kung ready sila o hindi. Basta birthday nila, tawagan natin. Sige, wag daw, wag. Sali lahat Kasi ng baka mga hindi may naman birthday, ready. ha? Another segment ba? Pwede rin sama dito, wag na. Wala na tayong time. Sige. Okay. So, tawag na po ako ng mga worker, mga kapatid, para po sa ating, ayan, may naggano na, Sister Olive, game na daw. Okay? Si Sister Connie nga, nasa Amerika pa, game na. Comment na po kayo ng game na. Okay? Di Thank ba you, worker Lord. muna? Ito nga, baby. Okay. Worker. Ayan, Sister Klang, game na daw siya. Okay. Sa araw na ito, tapos na yung mag-asawa. Hindi natin natanggal uli. Bakit isa na lang ang hindi natawag? Si Ernie. At si Mami Pas na lang? Imagine ninyo, ha? Si Mami Pas ang unang natawag. Nag-pass. Afterward, sabi niya, sasali na ako. Siya yung huling natawag. Ba, talaga? Kaya, Mami Pas, game na. Biblical yan, Beb. Ang nauuna, nahuhuli. Ayun. Alam mo, ha? Ayan. Mami Pas, pas daw. Eto na. Ayan, Mami Pas, dito po kayo. Ayan. Ayan. Ready na, Mami Pas? Ready. Okay, go, Mami Pas. Thank you, Lord. Genesis, Exodus, Leviticus. Pasok niyo po. Yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Deuteronomy, Joshua, Judges. Nalimutan ko na. Ruth. First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job. Ano pa? Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, tapos Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Diba? Kala Nabuo ni nyo, Mami ha? Pas, ha? Teka muna. Ito na daw. Sabi ko sa iyo, Mami Pas, kayang-kaya pa yan eh. Kaya congratulations kay Mami Pas! Yay!
Kala nyo, ha? So, natawag na lahat ang mga manggagawa para sa ating Old Testament. Ngayon naman, tawag tayo. O may humabol, Sister Jam? O, di ba? Yan ang gusto ko sa nanay ko, walang suko. Hindi ba nagbabiyahe ngayon? Papunta rito? Mamaya pa. Mamaya Mamayang pa. konti. Mm-mm. Tatapusin mo na yung GMJ. Sister Judith daw. Cruz. O, si Minister Jeff. Okay. Sabi ni Pastor Alex Kaabay, palakpakan kay Mami Paz. Ba? Okay. Ang atin pong mga kapatiran ngayon, Sister Connie, game na from California. Sister Amor Fulgencio. Minister Jeff. Sister Olive Caray. Sister Klang Rabang. Sister Mitos. Hindi ba siya Monte Alegre? Magtibay na nakalagay. Binati ko si Sister Mitos kahapon birthday niya, 15. 19 pa pala. Kaya sabi niya, babatiin niyo ulit ako sa 19. Si Ima at si Sister Judith. Okay. Sister, Hindi ba si Jonah? Uy, si Sister Minchi. Hindi ba si Jonah? Game daw si Sister Minchi. Hindi ba si Jonah? Jonah? Si Sister Evelyn Amutan, game din daw. Judith eh. Judith. Sister Evelyn Evelyn. Amutan. Kala ko, kampo. Ano nga kaya? Ano? Sister Lina Bacani. Doon mga dami. Oo, dumadami. Hindi, Maganda dalawa yan. tawagan natin ngayon. Dalawa. Okay. Pwede ba yun? Dalawa? Pwede naman. Alright. Mag-overtime lang tayo. No problem, no problem. Sige. Tatlo na. Dalawa lang. Dalawa. Sino kaya itong dalawa na to? Baka si Jonah matawag alam mo kung yan. nagbabayad tayo ng airtime, ang laki ng bayad natin kay Pastor. Wala namang ano to. Samantalahin natin ang pagpapala. Kasi Okay. yan nga, tuwan-tuwa ako eh. Ready? Okay na. Cut na po ha, mga kapatid. Okay, Sister Jam, spin the wheel. Dami. Oh! Lina Bacani. Tingnan mo nga naman, ano? Taga Mendez. Oo, Sister Lina. Ang mapapanalunan po ni Sister Lina sa araw na ito ay relo at makeup brushes. Wow! Kasi babae. Dalawa? Yan, dalawa po Ba't ang parang- magiging premyo. Kukunti lang mga Pag brothers. may worker po na pumunta dito, ay padadala natin ang regalo. Okay? Sister Lina Bacani. Tatawagan ko po kayo. Sister Lina, ha? Ready na po kayo, ha? From Mendez pa po ito, mga kapatid. Ayan. Pero online, si Sister Lina. Ready talaga. Hulaan niyo kung anong tono. Kahapon, lerong-lerong sinta. Ano kaya ngayon? May gumawa na ba ng bahay kubo? Meron na. Meron na. Oo. Meron na nga Victor Wood eh. Pamulinawin. Meron yung Kapampangan. Hindi, atin ko pong sing-sing yun eh. Oo, Kapampangan yun eh. Oo. Ano Sister kaya sa Lina, ano sagot kaya sa po Bisaya, kayo. Beb? Sa Bisaya ano? Dandansoy. Dandansoy. Ay. Dandan Hennessy. Drop? Bakit? Hintayin natin. Baka ano. nasa bubong pa. Oo. Umakyat pa ng bubong. Okay. Sister Lina. Ayan na. Ayan na. Sister Lina. Good morning. Naglalakad si Sister Lina. Okay, yan. Okay. Yan. Umupo na. Yes. Pakita yung asyenda. Good morning po. Kamusta po kayo, Sister Lina? Cell site ba yan? Sister Lina, kamusta po? Ayan. Ayan. Go na, Good morning po. Good morning. Ready na po kayo? Good morning po. Opo. Okay pa. Ayan, super late
ulit, no? Morning. Okay, ready na po kayo? Opo. Okay, go po, Sister Lina. Sige po. Go! Good morning po. Sige po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. Parang si Abby lang. Woot. First and Samuel, Second Samuel, First and Second King, First and Second Nehemiah, Napuputol, pero tama. Naglalag. Oo, naglalag lang. Sister Lina. Sister Lina. Kanina po, kausap ko lang kayo. Ano yung pagalawin ng baso? Sister Lina. Ayan. Ayan. Nawala po kayo. Opo, no, wala po. Lalabas po ako. Diyan lang po kayo. Diyan lang po kayo. Diyan lang kayo. Malakas po dyan. Lumakad ulit. Okay na po. Ayan. O, sige po. Ulit po. Go. Oh, no. Oh, Nawala. nawawala po. O, ayan po. Diyan lang po kayo. Sige po. Sayang. Hindi po. Nandiyan pa kayo. Okay na po. Opo, opo. Sige po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. Okay. Ay, nawawala po. Hindi po. Diretso lang po kayo. Malakay! First and Second Samuel, ginaya ko lang si First and Maribik. Second King, First and Second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Okay. Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Ay, hindi po. Sige po. Sige po. Sige po, tignan nyo. Joshua, nakaka-nervous po. Bakit ba? Wala ganyan lang. Kanina may nagko-coach dito. Bakit ba? Sige po, diretso Player po, lang Sister naman. Lina. Okay yan, okay yan. Siyempre nakakalimot. Ano ka ba naman? O, tuloy na. Sige po. Sige po. Sige po. Hosea, Joel, Amos. Hosea, Daniel, Malakay! ito nilalabis pa. Nag-iipakita. Okay lang po yan. Matatapos din yan. Sige pa. Ayan na, konti na lang. Hosea, Joel, Nahum, Namos, wala na naman. Nawawala po. Ano, nawawala nga naman. Hindi po. Diretso. Nawawala po. Hindi po kayo nawawala. Diretso lang po kayo. Nahum na. sige Nahum. po. Ano ba susunod sa Nahum? Ayun, Nahum. Sister Lina, sige po. Pwede po pa, ulitin ko na lang po. Para diretso. Okay. Sister Lina. Genesis, Exodus, Sige. Deuteronomy,
Nawawala nga pala siya. Oo, Nawawala po eh. Oo, nawawala Sige nga. po, basta diretso nyo lang po kahit wala kayong naririnig, pinadidiretso lang namin kayo. Sige po. Apa. Nawawala nga siya. Oo nga. Yes po. O yun na, nawawala nga. Oo. Congratulations! Hey! Ito. Thank you, Lord! Oo, Ayan. sister. Kala nyo, ha? Amen. Hallelujah. Sister Ayan. Lina, yeah, papadala na lang. Opo. Congratulations po, Sister Lina. At kayo po ay nanalo. Yay! Glory to God. Thank you, Lord po, Sister Lina, sa pagsama. Jeremiah, Lamentation, Ezekiel. Amen. Oh, yan na. Nagulat. Oo nga, Ah, okay nawawala. lang po, okay lang Oo. po. Nabuo na rin po namin. Tawa ng tawa, Sister Lina. Okay lang po, Sister Lina. Opo, alam po namin, ito ay memorize nyo. Ay, Para maano yun. opo, tama Kasi po malaking yun. tulong po yun sa amin. Amen. Natututunan namin yung hindi namin alam yung sunod-sunod na naman ng Bible. So ngayon, nagkaroon kami ng kaalaman, dagdag na kaalaman sa ganitong pamamaraan. Amen. Kami rin naman po, nagkakabali-baliktad. Medyo mahina yung nagpilit ako. Amen. Talagang talagang nag-enjoy ako. Ay, tama po yan. Napakaganda pong attitude niyan, Sister Lina. Thank you, Lord po, sa pagsali. At talaga pong para ma-encourage din yung mga ibang kasamahan natin. Amen. Amen. Opo. Opo, tama. Thank you, Lord po. At nanalo man po kayo, Sister Lina. Amen. Congratulations po. God bless. Opo, thank you po. Oo Amen. naman. Yan. Oo naman, oo naman. Yan po ang ating kapatid na si Sister Lina Bacani. Glory to God, Tama po yung kanyang attitude. Siya nga po, di ba, merong nagkakamali pa rin. Umulit hanggang Ako rin. matutunan natin. Nababali-baliktad ko. Sabi ni Minister Jeff, hindi daw po kayo nawawala, nakakalimot lang. Ikaw talaga, Jeff. Si Sister Lina po ay tsahin ni Minister Jeff. Ayan. At glory to God talaga. Glory to God po yan, Sister Lina. Thank you, Lord. At kayo po ang nanalo ng ating relo at makeup brushes. Ayan. Thank you, Lord po, Sister Lina. Para naman po sa oras na ito, ayan, pakinggan naman po natin ang new song. Alam nyo, pakinggan nyo po maigi yung lyrics nito kasi marami po sa atin, maraming tinatanggap sa Panginoon, pero nakakalimutan po nating ipagpasalamat ang paglingap sa atin ni Lord. At ito po, ang awitin na ito ay tungkol po sa pagiging grateful natin sa paglingap ni Lord sa atin. At susundan po ito ng ating mga kapatiran na may kwentong pag-ibig. Kakaibang kwentong pag-ibig naman po ang matutunghayan nyo sa araw na ito. Thank you, Lord. Amen. Heto na naman namamanga sa iyong kabutihan.
pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nakukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan, di ka nagsasawang ako ay dinggin sa manalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin, O Panginoon, O Panginoon. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin, O Panginoon, O Panginoon, O Panginoon. Sa'yo ang luwalhati. Good morning, Jesus! Good morning, Sister Jen. Good morning. Good morning, Pastor Sim. Good morning. Ayan, Brother Biggs, bati ka sa viewers. Good morning sa aming kasama dito na Pastor and Sis Jen, Pastor Simply, at sa lahat ng mga kapatiran natin dyan na nanonood dito sa entire Philippines at ganoon din sa ibang bansa, at sa lahat ng mga kamag-anak natin na nanonood at nakikinig din ng Good Morning, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Sige, tayo po muna yung manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama naming nasa langit, salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ipinagkaloob mong muli sa aming lahat. At sa oras na ito, Panginoon, gamitin mo po ang mag-asawang ito upang maibahagi ang iyong kabutihan sa kanilang kwentong pag-ibig, Panginoon. At sa oras din pong ito, Panginoon, nagpapasalamat na po kami sapagkat alam po namin na ang karunungan ay nanggagaling sa iyo at igagawad mo hindi lamang po sa amin, kundi sa bawat taong inihanda mong makinig sa araw na ito ng Good Morning, Jesus. Kaya, Panginoon, pangunahan mo po kaming lahat sa pagbabahagi po ng kwentong pag-ibig at ng pag-ibig na nanggagaling din po sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Once again, happy Valentine's po sa lahat. At enjoy po natin ang February na punong-puno ng pag-ibig. Kasi traditionally, ang February talaga, nakikita natin, puro heart, talagang pag-ibig ang pinapakita pag February. So ngayon po mga kapatid, noong nakaraan po, ang mga topic natin ay yung mga paanong nagsimula ang pag-ibig ng mga worker. Pero alam naman po natin na bawat topic, bawat series, meron pong tinuturo si Lord sa ating mga nakikinig. At ngayon po, ang mag-asawa po ni Brother Briggs at saka ni Sister Josibeth ay kasama natin para magbahagi ng kanilang kwento na magdadala sa atin sa isang factor na dapat maunawaan sa isang married couple. At ito nga po ay yung sa larangan ng communication.
So, alam naman po natin na kaya nga nagkakilala yung mag-asawa dahil sa komunikasyon. 'Di ba? Paano agad, 'di ba? Yung ligawan, may communication doon. Pero hindi dapat natatapos sa ligawan ang communication. Dapat, sabi nga, ang communication po kasi skill po 'yan na dapat na i-enhance araw-araw. Para din po yung ating relasyon kay Lord. Kailangan po yung communication natin sa Panginoon lagi pong merong spark para lagi kang in love sa Panginoon at ready kang tanggapin yung mga sinasabi ng ating Panginoon. At para po sa mga singles na nanonood and soon to be in a marriage relationship, just take note lang po yung mga naririnig natin ngayon na mga pag-aaral for future use. Kasi nung dalaga ako, yun din nakikinig ako dun sa mga issues ng mga mag-asawahan. At salamat dun sa mga nagturo nung una, ngayon nagagamit ko yun sa buhay naming mag-asawa. So stay tuned lang yung mga singles and future married couple. Ito pong mga asawang mga kapatid ay ilang taon na kayo sa gawain sa Panginoon? Alam ko si Sister Josephette nauna Oo. Ako 1997 pa. 1997? Si Siguro Brother si Briggs. husband, mga 10 years lang siguro 10 sila. years. Oh, ganun nga, sister. Mga 10 years kasi nung kami mag-girlfriend pa lang, na sumasama-sama na ako sa kanya, pero hindi pa ganito na laging kaming magkasama pag napunta sa church. Pero nung kami na, yun na, lagi na kaming nagsasama. Kahit saan pumunta, kung may mga outreach, sumasama na rin ako. Ay, thank you. So, bali 10 years, may time. Ibig sabihin meron. Ilang taon na nga po kayong kasal, mga kapatid? Kami, yung totoo, 15 years. Pero yung kauna-unahan, since 2000 up to present, 21 years. Pero yung totoong buhay, siguro mga, more or less, mga 7 to 8 years lang. Ayan. Sila po ay 15 years ng kasal. Yung 6 years po nila ay mag-boyfriend. At yung sinasabi po niyang 7 years ay yung totality. Kasi po si Brother Briggs, so yung 1 year minus 3 months, yung 1 year, 3 months lang silang magkasama kasi yung 9 months nasa barko. So yung 3 months times 21, more or less, 7 years 7 nga. years. Yan. So, thank you, Lord, kasi yung mga time na yon, yun yung mga treasured moments. Diba? Kasi 3 months lang kayo magkasama, di sweet na sweet. Diba? Sa loob ng isang taon, laging, kumbaga, excited na makasama yung isa't isa. So, dahil communication yung topic natin, paano nyo na-relate o na-express yung bawat isa dun sa mga time na magkasama kayo? Halimbawa, wag mo na hindi kayo magkasama, yung malayo pala muna. Ano ang means of communication nyo? Nung una pa lang, so by cellphone. So, nung nagliligawan pa lang kami, cellphone. So, syempre pag dalagat binata ka, nag-aantay ka ng tawag. So, parang, wow, tumawag. Ibig sabihin, love. So, pag hindi siya tumawag, nag-aantay ka pa rin ng tawag. So, yun yung nangyayari sa amin. Mas masarap pala yung pagdating ng dalagat, binata ka pa. Tapos, pero pag ikaw na may nagkatuluyan kayo, hindi pa rin kailangan mawala yung communication. So, bagamat kami na kay Lord na nga, so, yung communication kasi, bagamat si husband ay seaman, dapat talaga yung patient, una, yung laging yung isip mo ay pagpapaubaya mo kay Lord. Kasi, sa mga seaman, nandyan yung lahat ng, sabi nga nila,
maraming seaman na loko-loko. So si husband, Hindi kasama doon. Hindi kasama doon. Mabait si Brother Rich. Mabait yan. Isa siya sa mga nakilala ko na sobrang blessed. Kasi nga, yung blessed kasi, ako kasi nag-asawa, it's 28 years old. So parang bago ako mag-asawa, sobra kasing dami din na lalaking gumusto sa akin. Hinahanap ko kasi yung mapagmahal. So lahat na yan, piniray ko kay Lord. Hiningi ko si husband talaga kay Lord. So nung binigay sa akin ni Lord, kala ko hindi totoo. Kasi andyan yung tampuhan pero wala pa rin yun. Kailangan lang talaga patient. So si husband na yung magpatuloy. Yeah. At yung way of communication nyo, yung sinabi niya nga, excited pag nakakarinig ng, pag tumatawag. Naku, lalo na noon, pagka may text, lagi mong inaabangan. Uy, di ba? Brother Briggs, anong panahon bang yun? Anong cellphone na noon? Nung ginagamit niyo nung una pa lang? Yung cellphone ko noon, Pastor, 3210. 3210. Yung Pastor, medyo... Talaga. Yun yung sikan-sikan sa kasikatan na cellphone nung 3310 noon eh. Talaga. Pero Pastor, yung time na yun kasi, talaga yung sa trabaho ko at saka sa, yung nga sa means of communication sa trabaho ko, dahil nga sa Seaman, malayo, kahit saan lang. Minsan nga, lalo pa nung nandun ako sa bulk, no, minsan yung biyahe ko, 1 month, ang biyahe ko sa dagat, ang hirap ng communication talaga. Alam nyo, ang ginagawa ko na lang kasi walang signal lang cellphone. Minsan nga, pag yung alam ko na lalapit siya sa coast ng yung sa lupa, yun ang inabangan ko lagi. Kahit minsan nga, walang tulog para lang kahit makatext lang, talagang habol talaga sa text. Yung, minsan pa, yung mag-text ka ng haba-haba ma-receive yung response. Kaya minsan talagang kung at that time kasi kumbaga hindi naman ako talaga na as a Christian na na nagmula kaya lang naging Christian na lang ako nung time na lagi na kami nagsasama ni sister wife. Pero nandun pa rin yun nga sabi nga na nandun pa rin yung sa ating ganito na long distance communication, relationship, kailangan nandun pa rin yung ating patience, yung understanding sa isa't isa. At saka yung, minsan kasi talagang hindi mo mawala yung mag-isip ka na pag tumatawag ka, hindi ka nasasagot. May times talaga na mag-isip ka na ano kayang ginagawa nito. Ganun. Pero kung nandyan na si Lord sa sintro kasi ng isang mag-asawa, ayun na lang yung isipin mo na lang na siguro busy, mayroong maginagawa. Alam naman yung, at saka alam ko na rin yung estilo ng trabaho ni sister wife. Kaya minsan busy talaga, minsan yun na nga, sinasabi ko nga sa kanya minsan na bigyan din namin ng time yung aming minsan yung relationship na yun nga, yung sa communication namin. Dahil minsan kasi pag tumatawag ka na parang excited ka na parang gusto mo siyang makausap. Kaya lang minsan yung communication yun nga, gusto mo siyang makausap sa kasi nga excited kasi nga matagal na wala kayong usap. Tapos yung bigla lang magkakaroon ng signal na gusto mo na sila makausap dahil talaga alam mo naman kung paano yung buhay sa barko kasi nga talagang napaka great ng mundo namin sa totoo lang sa i-compare mo sa buhay ng lupa, buhay ng pagbabarko, talagang napaka-lit ng mundo namin. Parang kumbaga kami lang yung doon sa barko na magkakasama. Kaya kailangan talaga pag mayroong signal, yun ang talaga ang hindi namin pwedeng ma-miss pag yung meron kaming signal na makumusta yung aming pamilya, kung ano man ng mga nangyayari na. Kasi nga siyempre, hindi naman natin inaakala minsan na yung gano'n na pagkakataon, hindi natin masasabi na nasa maayos na kalagayan sila lagi. Yeah. Pero
yun na nga, lagi na lang namin ipinapaubaya sa Diyos kung ano man yun. But, ano naman yung, hindi naman ganun. Kung baga, yung aming kasing, ni sister wife sa aming, yung sa pagbabarko ko kasi hindi naman ganoon na kasi yung kagaya nung talagang nung unang-una talaga ng hirap ng komunikasyon sa amin kasi ni Mrs. ko yun lang yung cellphone tapos hanggang nag-upgrade na hanggang sa nagbi-video call na kaya parang normal na rin yung aming yung aming komunikasyon kaya medyo thank you, gumaan. Lord, gumaan na yung way of ng communication. Dahil magaan na yung way of communication, hindi ba dumating sa life nyo yung tinatawag na nagkaroon ng samaan ng loob dahil sa pananalita? Ikaw muna kasi parang kasi siguro ganito yun eh. Ang pagpasok kasi ng pagpasok sa pag-aasawa, hindi biro. Sabi nga niya, pag minahal mo ang iyong asawang lalaki, kailangan mamahalin mo lahat ng buong angkan mo. Kasi for example, si mother-in-law kasi, it's kasama ko sa bahay. So since nanganak ako, months pa lang si BJ, kinuha ko na si Mama G. Para from Davao, dinala siya ni Papa since 2004. So, kung ilang taon si BJ, ganun din kahaba ang taon ng pagsasama namin ng mother-in-law ko. So, minsan, sa mag-asawa, nagkakaroon kami ng tampuhan dahil nga, maliit lang naman. Pero kasi sa akin kasi bilang isang Kristiyano, hindi marunong ako magtampo. Ngayon, tampo. Mamaya, wala na. Yan ang attitude ko. Kasi, inisip ko kung papatulan ko yung... Ibig sabihin, pagka may conflict, hindi na umaabot sa salitaan. Hindi kami umaabot sa matinding away. Siguro, okay. Kasi minsan, yung puso ko kasi matampuhin to eh. Siguro nga may hugot, kaya ganon. Pero pagdating sa pamilya, si husband kasi, wala na akong nasasabi dyan. Sabi ko nga, mahirap palang taong mabait. Kasi, parang nangyayari kasi sa aming mag-asawa, dahil nga mabait yung lalaki, parang kulang na lang away. Kumbaga, parang si husband, hahanap ako ng yung dahilan para magalit siya. So, pero minsan, papasok, hindi nga eh, kumbaga parang papasok yon. Pero pag alam mong nasa Diyos ka, hindi hahaba siya. Yes. So, alam mo kasi yung, bakit ka ba nag-asawa? Ano bang purpose? So, yung purpose noon, nandun yung love. Hindi pwedeng mawala yung love eh. Sabi nga natin, pag pumasok ka sa isang relasyon ng asawa, kasi kung noon, boyfriend at mag-girlfriend pa kami, sobra yung love. Ano pa kaya yung pagpasok ng mag-asawa na kayo? Dapat more love. Yes. Hindi lang love. Alam mo ngayon, sabi nga namin, sa bawat text, bawat alis namin, sa cellphone, sa messenger, lahat, wala kaming, kahit galit na kami sa isa't isa, may I love you pa rin. Oh, yun importante. Yun yung hindi nawawala. Kasi, kahit sino basta sa amin, I love you, hindi I love you, ha? Hindi. Andun pa rin yung I love you. Kasi bakit? Pag minsan kasi ang tao, pag hindi to nag-I love you, nag-iisip na. So, kahit sa amin, kahit sa anak namin, kailangan pag magte-text may I love you, aalis I love you. So, andun yung I love you. Kasi pag sinabi mong I love you, hindi yung hiram lang. Tsaka comforting word kasi yon. Assurance talaga na andun yung pagmamahal sa isa't isa. Confirmation na hindi lamang... Kasi yung iba kasi na mga tao, pinapakita nila yung love through yung sa gawa. Pero yung iba naman kasi, lalo na mga kababaihan, ang nature kasi ng mga babae, gusto nila naririnig. Kasi nakakakilig sa tenga yun eh. At saka yung ina-assure na, yung assurance ng babae ng pagmamahal ng lalaki, through communication talaga, yung sa salita. Kaya lang meron ang sa side naman ng babae, meron kasing hindi nila naunawaan na may mga lalaking hindi spoken, hindi verbal.
Pero salamat dahil Kristiyano tayo, may mga lessons tayo na ganito na para maunawaan natin na ang buhay mag-asawa ay hindi natitigil ang communication doon sa kasi sweet nga pagka boyfriend girlfriend pagka mag-asawa na akala Iba na. sobra na yung magkakaintindihan. Kala ko naiintindihan mo ko, hindi pa pala. So, hindi pala yon. Ang lalo na sa buhay mag-asawa, every day, kahit sabi nga doon, take joy in rediscovering your spouse. Diba? Para ma-express mo lalo na sa kasi hindi po tayo, ang tawag niyan, hindi tayo ginawang manghuhula. Hindi natin alam kung ano yun. Sabi nga natin, makikilala lang natin ang isang tao pagka may lumabas ang kanyang tawag nun? Tunay. Sa salita, sa bibig, lumalabas yung kung ano yung nasa loob ng puso. Ang nakita ko naman, sabi nga ni Sister Josebeth, yung hindi ka basta-basta nagkakapagsalita, biblical din po yun kasi sabi po dun sa Proverbs, alam niyo po, dun ako tuwang-tuwa sa Proverbs 17:28. Patingin nga sa Tagalog, Pang. Proverbs 17:28. Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong. Kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikong. O, di ba? Pag hindi ka madaldal, considered matalino ka daw. Ayan. So, ibig sabihin, nag-iisip kasi muna. Pinag-iisipang mabuti ang sasabihin bago sasalitain. Sa totoo lang po, marami pong nasasaktan dahil sa hurting words. So, kailangan mga kapatid, maging aware po tayo sa communications po natin, sa way of communicating with our spouses. So, yun nga, pagka umiidad naman po, i-consider mo rin yung medyo na ulinigan, ano ba yun, tabo. Pakikuha nga ng tabo. Iba-iba na yung naririnig, di ba? So, iba namang yun. Pero ang maganda, sabi nga, ito yung common na motto bang tawag natin doon, o kawikaan, ang sabi, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. So, kailangan, pagkasabing, hiwalay yung puti sa pula. Di ba? Kailangan nagkakaintindihan. Halimbawa meron talagang means of communication. Ganito pala, ganyan. So, sa buhay mag-asawa, importante talaga yung communication kasi communication is the basis of a healthy marriage. Kahit nga yung mga pipi nagko-communicate sa isa't isa na-express pa nga nila lalo diba? So, tandaan natin, ang communication kasi, it is how you and your spouse connect and share thoughts. Yun nga sinasabi, gusto mo makausap kasi babalita ko sa kanya na, nakakita kami ng isda rito malaki. Diba? Yung parang ganun lang kasimple, yun yung excitement nung nag-uusap talaga. Talagang importante yun. At saka ang isa pa, ang kagandahan, sa pag-uusap kasi, you share your thoughts and views. Meron bang point sa buhay nyo na, sige, pag hindi tayo nag-usap, tumingin ka sa langit, tingnan mo yung star na pa diamond doon. Meron bang ganon? Di ba? Meron ba kayong mga usapan ganon? Kasi ganito, di ba tayo ngayon, as Christians, sige, dahil hindi tayo magkakasama sa oras, every 6 o'clock, magpipray tayo. Yun yung way of connection. Meron kayong pinag-usapan. Way of communication na, every 6 o'clock, magpipray tayo. Ibig sabihin, connected ka dun sa prayer hour na yon, connected siya, yun yung means of communication, nagkakaintindihan kayo dun sa part na yon. So, yun yung ibig sabihin ng communication in a healthy marriage. Pinag-uusapan yung mga bagay-bagay para maging hindi malabo ang tawag noon, buhay mag-asawa. Ayan, si Pastor Simple po. Anong tatanong natin kay Brother Briggs? Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon at napakahalaga talaga ng communication. Sabi nga, yung importance of communication in marriage, sabi dito, good communication is important to marriage. Bakit po? Sabi dito ay, it ensures that both husband and wife feel respected, validated, and understood. Sabi nga sa Tagalog,
Kapag maganda yung communication ng mag-asawa, ay nakatitiyak na ang bawat isa ay nabibigyan ng respeto, kapahayagan at nauunawaan. Yun po yung kahalagahan. Sabi pa nga, communication, ano ba yung case na communication is a key to avoiding misunderstanding, ano po yung hindi pagkakaunawaan, strengthening, correcting communication gap. Di ba? Pagka may magandang komunikasyon, sabi nga, nai-straight yung ating nawawala yung mga gap. The key to working out true problem. Sabi nga, ito yung susi para maayos ang mga problema. Simpi, totoo naman na ang buhay mag-asawa, sabi nga, wala namang perfect na mag-asawa. Pero dahil nga po sa communication ng bawat isa, ay napakahalaga po niyan. Sabi dito, communication in marriage is a skill to learn. Sabi nga, kahit magaling kang magsalita sa larangan ng relasyon sa asawa, sabi nga, mahalaga pa rin yung ating communication. Sabi dito, yung communication, ano ba ito? Yung pakikipag-usap o pagbibigay alam. Ang communication sa mag-asawa, ito daw po ay parang ilog. Bakit inihalin tulad sa ilog? Kapag ang thoughts and feeling flow smoothly, masaya at mabuti para sa isa't isa. Diba? Kaya kapag may communication yung bawat isa, ano ba ang tawag doon? Pag walang bara, pag natulog, masaya. Ano yan? Magkaharap, hindi magkatalikuran. Ano pa? Kapag ang communication flow ay turbulent, disorderly, magulo, it is dangerous and destructive. Tingnan nyo, napakahalaga. Kaya yung ating napakinggan sa mga kapatid natin na sabi nga, si Brother Bex bilang seaman sa barko, sabi nga, may mga pagkakataong walang signal, pero hinahanap pagka yung makausap lang si Sister Josibeth. At kapag ito ay naharangan, yung ilog, sabi nga, kapag ito nagkaroon ng block, sabi ito, nagkakaroon ng pressure build up at magiging damaging, raging flood. Di ba? Parang yung isang ilog na naharangan, ano ba yan? Parang Pag napuno. pag napuno, umaawas yan. At magiging Di ba? baha. Kaya kung minsan, bakit kaya ganito? Di ba? Nagiging mainit na yung ulo. Di ba? Kaya mahalaga talaga yung yung nag-uusap. Kami nga ni Sister Wife, pagka may mga pagkakataon na yung nagsasalita, simple, mahina naman talaga ako magsalita. Ano? Di ba? Parang, Bingi. Bingi pala ako. ano sinasabi mo? Pero hindi naman galit. Kala galit. Parang gusto lang itanong, ano yung sinasabi mo? Di ba? Kaya pag hindi mo naunawaan, ano na? Away na. Away na. Turbulent Pero mas na. maganda, may communication pa rin, ha? Ngayon po, sabi dito, sa buhay mag-asawa, tandaan natin, meron po ditong 4 na bagay. Couples, the husband and wife, talk freely and openly and feel safe sharing the private thoughts. Sabi dito, kinakailangan yung mag-asawa ay malayang mag-uusap at walang itinatago. Totoo naman, kapag kayong mag-asawa, wala kang itinatago, parang kahapon niya, meron niyang yung kay Pastor Alex, yung seminar na mag-asawa. Kaya nga sabi ni Pastor Alex, sa mag-asawa, dapat, pera mo, pera ng lahat. Ibig sabihin, sa mag-asawa, ganon. Ibig sabihin, Nagkakaunawaan. ano bang tawag doon, ma? Nagkakaunawaan. Yan. Napag-usapan. Sabi dito. At ang pangalawa, sabi dito, comfortably and considerately verbalize their concern and feelings when difficulties arise. Sabi dito, kapag may mga problema o pagsubok na dumadating, ay pinag-uusapan, hindi kinikimkim. Yun ang sikreto talaga sa mag-asawa. Pag may problema, sino pa nga ba naman yung paghihinga mo ng problema, simple dapat yung mag-asawa. Saan mo naman ibibigay yung problema mo? Alangan namang sa sa may asawa ng may asawa. Dapat yan, doon na sa asawa. Di ba? Kaya minsan nagkakaroon ng problema, minsan dahil sasabihin niya, yung misis ko, yung mister ko, ganito. Masyadong kaya hindi ko masabi yung problema ko. Kaya napakahalaga po nito. Ano pa? Ang sabi ito, pangatlo ay listen attentively in praying in spirit. Sabi dito, pinakikinggang may pangunawa at nananalangin upang ang salitang lalabas sa bibig ay makabubuti sa sitwasyon.
di ba? Kami nga, meron nga napag-aralan eh. Di ba, pag nakita natin ang mga babae, magkaiba po ang babae kaysa lalaki. Ang mga babae, ano yan, detalyado talaga yan. Halimbawa, tatanungin mo lang, naka-grocery ka ba? Alam nyo, bago makarating ng grocery, sasabihin pa niyan, ganito, sumakay ako ng tricycle, naplat ang tricycle, kaya hindi agad ako nakarating. Lumipat ako sa ibang tricycle. Saka palang ikukwento yung kung paano siya nag-grocery, paano pa siya nakabalik. Pero yung mga lalaki, kakaiba naman. Ang lalaki, parang ano agad yan, pag tinanong mo, dapat yun na agad. Kaya pag hindi naunawaan yon, kaya nga minsan mayroong naiinip ng makinig. Ay, ang haba-haba na sinasabi, tinatanong ko lang kung pag-grocery na, ay, ang dami daw sinasabi. Ibig sabihin, dapat maunawaan din ng lalaki na ang babae. Di ba? Meron nga tayo na pag-aralan. Ilang words nga ba ang mga babae? Meron daw yan? Araw-araw, biniyayaan ng 50,000 words ang babae. Yan. Tapos ang lalaki? 20 lang. Yan. Tingnan nyo ha? Kaya dapat maunawaan yan. Kaya kailangan maubos namin yan. yung 50. Ang babae ay pinagkalooban ng 50 words sa isang araw. 50,000. 50,000 words. Naku, sa mga lalaki pag pera yun, madaling maubos. Ano pala? 20,000 lang para Brother Briggs sa ating mga lalaki, ha? Kaya dapat maunawaan ng mga babae, ng mga lalaki, at ng bawat isa na yung nature. Yung nature. Sabi daw, yung pang-apat po, kaya nga sabi ng Efeso 4:29, tingnan nyo ha, meron nakalagay nga dito na salita ang Efeso 4 verse 29. Napakaganda po na sinasabi dito ng salita ng Diyos sa Efeso 4 verse 29. Saan nga ba nakalagay ito? Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan na makaririnig. Kaya mahalaga yung communication, yung pananalita. Meron pa pong binanggit dito sa Proverbs 15, verse 23. Nakalagay pa rin po dito. Proverbs 15, verse 23. Ang matalinong pangungusap ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Ganong kahalaga mga kapatid yung komunikasyon natin ng pagsasalita ng may magbibigay kaluguran sa bawat isa. Ano pa? Yung pang-apat po ay ready to call down. Humble down, handang pakumbaba sa isa't isa. 'Di ba? Kaya nga kami natutunan din namin mag-asawa 'yon na pagka ang isa'y galit, dapat yung isa pakumbaba. Tahimik. Dahil pagka ang isa'y galit at naging galit pa rin yung isa, ano mangyayari? Away na yan. Kaya yun po, dapat matutunan din na kapag ang isa dapat, 'di ba? Siyempre hindi mo ipapagalis, minsan mainit ang ulo, may dinadala, kung ano-ano. Pero pagka ang isa po sa mag-asawa, ang isa dapat ay pag mataas, dapat ang isa ay mababa para hindi po hahantong doon sa hindi awayan. Sa Proverbs 15 verse 1, sabi dito, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Diba? Tingnan nyo ha? Kaya ganun kahalaga yung communication. At sa verse 4 po, ano po ang nakalagay naman? Sa verse 4, ang magiliw na salita ay magpapasigla sa buhay, ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Diba? Kaya nga, alam ko na pagka tumatawag na si Sister Briggs kay si Brother Briggs kay Sister Josephine, alam kong talagang, ano ba ang tawag dyan? Excited. Simple ganun Ibang gustong-gusto mo talagang marinig yung boses ng mahal mo sa buhay. At yun po, napakahalaga mga kapatid ng communication. Sabi nga, alam naman natin na bagaman po ako, hindi naman ako barko, hindi ako seaman, hindi ako pero ayon po sa kwento, mahirap pag nasa barko ka. 'Di ba? Maraming diyan. Maraming mga tukso. Kaya napakahalaga yung mag-asawa, dapat ang madalas mong marinig yung boses natin. Boses ng mag-asawa lagi ang nag-uusap. Yan po, ganong kahalaga. Kaya napakahalaga din po at sabi nga yung huling verse po natin sa Proverbs 18:21, ang sabi po dito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay at makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Kaya mga kapatid, ganun pong kahalaga yung komunikasyon po, lalo-lalo na po sa mag-asawa. Sabi nga kanina, tayo ay, ano ba yung komunikasyon? Maging sa Panginoon man, di ba? Ano ang komunikasyon natin kay Lord? Di ba yung prayer? Sa mag-asawa, dapat ganun din po. May communication po tayo sa bawat isa. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Kaya nga, salamat sa Panginoon sapagkat si Lord naman ang nag-orchestrate
Si Lord nga kaya natin nakikilala ng maigi dahil sa kanyang salita. So tayo rin sa mag-asawahan, bagamat magkaiba tayo ng nature, magkaiba tayo ng kinalakihan, makikilala natin ng isa't isa sa pamamagitan ng tamang pakikipag-usap sa isa't isa. Yan, tawagin natin si Sister Josibet. Napaka-ano ng oras natin. Ano na pala? Mabilis pala yung oras natin. Tatawagin natin si Sister Josibet at si Brother Briggs kung ano yung kanilang maia-advise sa mga mag-asawa bilang sila ay magkalayo, di ba? Bilang si Brother Briggs, ano yung kanyang maia-advise sa mag-asawa para mapanatili ang magandang relasyon sa bawat isa? Sister Josibet? Thank you, Lord. Sa akin po, bilang yung papasok pa lang sa pag-aasawa, kailangan una sa lahat yung prayer. Pangalawa, magkaroon ng faith. Kung anumang klaseng lalaki yung kanilang pakakasalan. Kasi wala yan sa may pera, wala yan sa walang pera. Ang kailangan nagtutulungan ang bawat mag-aasawa. Kasi napaka-importante, ang kayamanan mo ay dapat both na manggagaling sa inyo, hindi sa part ng bawat parents. Kumbaga, parang pagsikapan natin lahat kung ano yung wala natin, and then mananalangin tayo sa Panginoon. Lahat ng yan ay manggagaling at ibibigyan sa atin ng Panginoon basta tayo ay laging malinis ang ating puso. Tapos, yun nga, kailangan talaga patient. Kasi sa mag-asawa sobrang haba. Hindi lang ngayon, bukas, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Importante yun yun ang pinakamabuti sa atin yung papasok pa lang sa ganitong buhay. Kasi masarap yung happy family. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord. Brother Briggs, ano naman ang ipapayo mo bilang asawang isang seaman sa mga mag-asawa? Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Sa mga may asawa na at saka yung mag-aasawa pa lang, ang may papayo ko lang sa inyong mga kapatid, unang-una, sumampalataya lang tayo sa Diyos. Yun lang ang sabi ni Sister Wife na ang prayer kasi is very powerful yan. Kung mag-asawa man kayo, kailangan ipag-pray nyo rin na naging maayos yung inyong relation. Kasi nga, ang sabi nga kasi, may kasabihan kasi na yung mag-asawa, ang pag-asawa ay hindi parang kanin lang na isusubo at iluluwa pag napaso. Ganun ba yun? Hindi ba? Pag nag-asawa ka kasi, nandyan na kasi yung responsibilidad mo sa pamilya. At saka, nandyan na lahat yung understanding, yung pagpapakumbaba sa isa't isa, at yung sa disiplina na rin sa sarili, lalong-lalo na pag magkaroon kayo ng, kasi siyempre nandun na rin tayo, magkakaroon tayo ng, tawag nito, mga anak. Ganun din yung, kung ano man ang inyong naumpisahan na mag-asawa nung wala pa kayong anak, at sa kung magkakaroon na kayo ng anak, yan ang lagi natin ipapamukha din or lagi nating ihabilin lagi sa anak natin, yung sasabihin lagi natin sa anak natin na kung ano man yung kabutihan ng Panginoon at ano man yung ginagawa nyo na dati na, yun ang ating dapat i-advise din sa mga anak na yun ang ating ipapamuhay sa kanila para pagdating ng sila na rin ang magkakaroon ng sariling pamilya, may apply din nila sa kanilang family. Kaya yun lang po, lagi nating isintro yung ating sentro natin sa ating pamilya yung Panginoong Hesus kasi siya lang po ang makapangyarihan sa lahat at siya lang din ang nagbigay ng buhay sa atin at siya nakakaalam kung ano man yung ating mga kapalaran sa bawat isa sa atin. Kaya thank you Lord at
Good morning, Jesus again. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Talagang Ayan. ano. Thank you, Lord. Bitin. Amen. Ayan. Awit tayo kay Lord. Ayan. Okay. Kayo pala ang aawit. Ay, kami lang dalawa. Sige, Papa. Awit po tayo, mga kapatid. Sabayin niyo po kami. Thank you, Lord. Sabayin mo kami, Pastor. Sa Sige, buhay mag-asawa. sila nga po pala, meron silang isang anak, di ba? Meron kay si Brother BJ. Hi, Yan, BJ. napakabait Hi, din Mama ng G. anak nila. Para din yung tatay niya. Si Brother Briggs. Thank you, Lord. Ikaw lamang, Jesus. Ano ba yun? Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Talagang yan dapat nga, sentro. Yan, salamat sa mag-asawa na ginamit ng Panginoon sa araw na ito, na talagang ipinakita yung pagmamahal ng bawat isa. Thank you, Lord. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo, liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit, maging sa ginto at pila. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli po ay naandito po muli ang dalawang mag-asawa na si Brother Briggs at Sister Josebeth. Salamat po doon sa kanilang ibinahagi na alam po namin, Lord, na yung pong kanilang naibahagi ngayon ay ito po ay magbibigay ng karagdagang kalakasan sa mag-asawa, Panginoon, at napakahalaga po ng communication sa bawat isa. Kaya sa nakaraang pong 21 years anniversary nilang mag-asawa, lalo pong hindi po nagbabago yung samahan nila, sapagkat ang communication po kahit malayo, si Brother Briggs ay patuloy po lagi. At salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa po lahat ng mga nakapakinig, Panginoon, ay nagkaroon po, Panginoon, ng karagdagang pang kaalaman patungo po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mag-asawang ito na alam po namin, Lord, na patuloy pong pinagpapala sila sapagkat nakikita po ninyo, Panginoon, sabi nga po sa ibinahagi nila, yung pagsasama po ng bawat isa kapag may magandang komunikasyon ay napapanatili po ang pagsasama at nagkakaroon po yung pag-ibig sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At muli, alam po namin, Lord, na may magandang nangyari na naman po sa mga kapatiran namin na nakarinig ng patotoo ng aming mga kapatid. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Yan. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.